Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Nang umalis ang tatlong lalaki, inihatid sila ni Abraham sa labasan. Umahon sila sa isang dako na natatanaw ang Sodoma. Sinabi ng Panginoon, "Hindi ko dapat ilihim kay Abraham ang aking gagawin, yamang pinili ko siyang maging ama ng isang makapangyarihang bansa. Lahat ng lahi sa daigdig ay pagpapalain ko sa pamamagitan niya. Pinili ko siya upang ipasunod niya sa kanyang lahi ang aking mga utos sa pamamagitan ng paggawa ng matuwid at pagpapairal ng katarungan. Sa gayoy matutupad ko ang aking pangako sa kanya." Kaya't sinabi pa ng Panginoon, "Katakot-takot na ang sumbong sa akin laban sa Sodoma at Gomora at napakalaki ng kanilang kasalanan. Paroroon ako at aalamin ko kung ito'y totoo." Subalit ang mga lalaki ay nagpunta sa Sodoma, ngunit nananatili ang Panginoon sa tabi ni Abraham. Itinanong ni Abraham, "Lilipulin po ba ninyo ang lahat ng tao, may kasalanan man o wala? Sakaling may 50 matuwid sa lungsod, wawasakin po ba ninyo iyon? Hindi ba ninyo patatawarin ang lungsod dahil sa 50 iyon? Naniniwala akong hindi ninyo idaramay ang mabubuti. Hindi ninyo gagawin iyon sapagkat kung ganito ang mangyayari, parehong magdurusa ang masama at mabuti. Hindi ito mangyayari, makatarungan ang hukom ng buong daigdig." At tumugon ang Panginoon, "Hindi ko ipapahamak ang lungsod dahil sa 50 matuwid. Ipagpaumanhin po ninyo ang aking kapangasan." Wika ni Abraham, "Wala po akong karapatang magsalita sa inyo pagkat alabok lamang ako. Kung wala pong 50 at 45 lamang ang matuwid, wawasakin ba ninyo ang lungsod?" Hindi ko wawasakin dahil sa 45 iyon, tugon ng Panginoon. Nagtanong na muli si Abraham, "Kung 40 lamang, hindi ko wawasakin ang lungsod dahil sa 40 iyon," tugon sa kanya. "Huwag sana kayong magagalit, magtatanong pa ako. Kung 30 lamang ang taong matuwid doon, hindi rin ninyo wawasakin?" Sinagot siya, "Hindi ko wawasakin ang lungsod dahil sa 30 iyon." Sinabi pa ni Abraham, "Mangangahas po uli ako kung 20 lamang ang matuwid na naroon. Hindi ko pa rin wawasakin ang lungsod dahil sa 20 iyon." Muling tugon sa kanya. Sa katapusay sinabi ni Abraham, "Ito na po lamang ang itatanong ko. Kung 10 lamang ang matuwid na naroon, hindi ko pa rin wawasakin ang lungsod dahil sa 10 iyon," tugon ng Panginoon. Pagkasabi nito, umalis na siya at umuwi naman si Abraham. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay siya ang nagpapatawad. Ang anumang aking sakit ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan ako ay inililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Banayad ka nga kung magalit, hindi siya nagtatanim. Yaong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway. Di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Ang agwat ng lupa't langit sukatin may hindi kaya, gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang makapal na tao sa kanyang paligid, iniutos niya sa mga kasama na maghandang tumawid sa ibayo. Nilapitan siya ng isang eskriba at sinabi sa kanya,
Guro, susunod po ako sa inyo saan man kayo pumaroon. Sumagot si Jesus, may mga lungga ang mga asong gubat at may mga pugad ang mga ibon, ngunit ang anak ng tao'y wala man lamang matulugan o mapagpahingahan. Isa naman sa mga alagad ang nagsabi sa kanya, Panginoon, maaari po bang umuwi muna ako upang ipalibing ang aking ama? Ngunit sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin at ipaubaya mo na sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw mga kaparokya. Simulan po natin ang linggong ito sa pagninilay sa salita ng Diyos, salita ng buhay. Kasama po ko, Father Kevin Crisostomo. Alam niyo po, sa buhay po namin bilang pari, kasama po talaga yung transfer of assignments. Transfer of ministry. Sa amin po, every 6 years po, lumilipat po kami ng parokya. Yung iba nga po, 3 years, 2 years. Yung iba, nag-iinit pa lang yung pwesto niya, 1 year pa lang, nalilipat na. Pero naalala ko po yung sinabi po sa amin sa seminaryo, bakit nga ba kailangan naming lumipat from time to time? Sa seminaryo po namin, ang practice po nito, naglilipat po kami ng kwarto every school year. Minsan nagrereklamo kami kasi naging komportable at maayos na yung mga kwarto namin. Pero kailangan namin lumipat ng kwarto. Sabi sa amin ng aming formator, no? Yung paglipat ng kwarto, parang practice na rin po yan ng paglipat po ng aming pastoral assignments para naging pari na kami. Dituro sa amin, number 1 actually, pinaka-practical, wag masyadong maraming gamit sa iyong kwarto. Kasi habang tumatagal sa aming pong buhay, dumadami rin yung gamit. Number 2, dapat marunong ka rin mag-let go. No? Kasi hindi naman iyo yan. At yung titirahan namin parokya, hindi rin po amin. Kailangan namin magpatuloy. Kailangan namin mag-move on, ika nga. At pangatlo, sabi nga po ng aming formator, listen to the voice of the shepherd. Kung saan ka pinadala, doon ka pumunta. At alam niyo po mga kapatid, napaganda po nating gospel reading ngayon sapagkat mayroong 2 katanungan. Actually, may eskriba na gustong sumunod kay Jesus. Tinanong, Guro, susunod po ako, saan man kayo pupunta? At ano sinabi ni Jesus, no? May malunggang asong gubat, may pugad ang mga ibon, ngunit anak ng tao ay wala man lamang matulugan o magpapahingahan. Kaya sinasabi daw po si Jesus daw po no permanent address, no? Pero yun nga kasama sa buhay ni Jesus, kung saan siya pinadala, doon siya pupunta. May katanungan pang isa pa, na alagad naman nagtanong, maaari po bang umuwi muna ako upang palibing ang aking ama? Para sinasabi pwede bang matapos muna yung kanyang maobligasyon sa pamilya bago siya sumunod kay Jesus? Ano sabi ni Jesus? Sumunod ka sa akin, paubaya mo ang mga patay, paubaya mo na sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay. Ibig sabihin, kung sumunod ka ng buong puso. Anong paalala sa atin sa buhay na ito? There is a cost and challenge for discipleship. Merong kailangang bayaran, pero meron din naman tayong matatanggap. Merong hamon, pero meron din namang ligaya sa pagsunod kay Kristo. We need to move on. We need to move forward. 3 letter D, para magawa natin ito madaling tandaan. Unang D is desire. Ang desire, ang kagustuhan dapat ng bawat Kristiyano ay mapakinggan, makinig, at sumunod sa ninanais ng pastol. At yan po, nakita natin. Sa ating lahat po, ito dapat natin pagsumikapan. Sometimes, desire is not enough. Pero ang kailangan natin i-desire, yung pakinggan yung talagang hindi tayo pababayaan at dadalhin tayo sa kabutihan. Ito po yung napakahalaga. Yung desire natin na mapalapit sa Diyos. At sana po, saan man tayo dalhin ng Panginoon, palaging desire na mapalapit sa Kanya, ang desire na masundan siya, ang desire na mahalin siya, yun po ang manaig. Pangalawang letter D, detachment. Kailangan natin mag-let go. Para maka-move on, kailangan mong mag-let go.
At ito po ay napagandang paalala din sa atin, sapagkat kung marami pa tayong kinakapitan, marami pa tayong pinanghahawakan na hindi po tama o madalas na nagiging hadlang para tayo ay malayang makasunod kay Jesus, mahihirapan po tayo. Ito'y paalala nun sa dalawang nagtanong kay Jesus. Minsan, pag sinabing detachment, ang pinapala sa atin, isa lang ang pinaka-importanting attachment natin sa buhay. Ang attachment natin sa Diyos. At ito'y napagandang tignan palagi. Gaano ba katibay ang pagkapit ko sa Panginoon sa kabila ng mapagbabago sa aking pagsunod sa Kanya? Am I attached to the Lord all the time? Pangatlo, panghuli letter D is devotion. Devotion means loving with all your heart. Pagmamahal ng buong puso. At ito yung tawag sa lahat na sumusunod kay Jesus. Hindi naman sinasabing huwag na tayong magmahal ng mga nasa paligid na. Hindi naman sinasabi ni Lord na huwag mong mahalin pamilya mo, huwag mong mahalin yung mga tao sa paligid mo. Ang sinasabi ng Panginoon, unahin mong mahalin ang Diyos, ang lahat ng pagmamahal ay susunod dito. If we love the Lord first, everything else will follow. Sapagkat ang pagmamahal natin sa Diyos ang magiging basihan ng pagmamahal natin sa mga tao sa ating paligid, lalo na sa mga pinaglilingkuran natin. Napagandang pala at panyaya sa atin. Oo nga sa pagsunod kay Jesus, normal at natural, kailangan nating mag-move on at mag-move forward. At para magawa ito, 3 D, madaling tandaan. Desire, detachment, devotion. Palagi nating hangaring mapalapit sa Diyos. Ang number 1 attachment natin ay sa Panginoon lamang. At ang pagmamahal natin sa Diyos, ang basihan ng pagmamahal natin sa bawat isa. Let me pray for you and pray over you. Panginoon Kristo, papasalamat kami sapagkat tinatawag mo kami upang sumunod sa iyo. Alam namin, Panginoon, na sa pagsunod namin, minsan nahihirapan kami sapagkat marami kaming bit-bit at dala. Minsan sa pagsunod namin, mas gusto namin kung saan kami komportable at masaya. Minsan sa pagsunod namin sa iyo, nakalimutan namin na ikaw lamang ang number 1 at unang-una naming susundan. Panginoon, basbasan mo kami at malakasin mo kami. Na sa aming pagsunod sa iyo araw-araw, ikaw lang ang aming pipiliin at mamahalin. At dahil dito, mas kaya naming mahalin ang mga taong pinapadala mo sa amin. Hindi na ito sana ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa pakikisa sa ating pagninilay, salita ng Diyos, salita ng buhay. Usually, magpapa-shoutout po ako, pero ngayon po meron tayong prayers. Ayan. Meron po akong request for prayers para sa aming mga pare. Ayan. Please pray for us, no? Alam niyo po, hindi po madali ang buhay pagpapare sapagkat marami rin po mga pagbabago na nangyayari sa aming paligid. At sana sa pagbabago na amin pong nararanasan, may mga nagbago ng assignment, nagbago ng ginagawa, may mga nawalang ginagawa, may madadagdag, no? Merong mga napupunta sa kung saang lugar, merong mga nanatili, no? Pray for us na palagi po ay makinig sa tinig ng mabuting pastol. Kahit isang Hail Mary lang po sa araw na ito, please. Malaking bagay na po yun para sa aming mga pari. Maraming salamat mga kaparokya. Like us and follow us in our social media platforms, TV Maria Philippines. Watch, like, share, and inspire. God bless, and we'll see you soon.